Shall we begin? Let's begin now. Ano na, kumusta na kayong lahat? Buhay pa ba kayo? Guys, kwento ko lang yung nangyari sa akin nung pinuntahan ko ang lighthouse dito sa Baler. Guys, may lighthouse dito na ako na lang yata hindi pa nakakapunta. Natatanda na lang yata ako't lahat ay hindi ko pa napupuntahan ultimo mga magagandang lugar dito sa aming mga karatigbayan. Pero this time guys, ay nagkaroon ako ng chance para puntahan ang lugar na to. Luma na ang lighthouse na pupuntahan ko guys. Kasi bata pa lang ako ay naririnig ko na ito. Bali ang lighthouse na ito guys ay matatagpuan dito sa Barangay Digisit ng Baler. At para sa kaligtasan ng mga bibisita at kalinisan ng paligid ay may mga paalalang kagaya nito. Pero sa mga panahon ngayon, mahirap mo nang pigilan ng mga tao. Siguro pag ang nakalagay dyan ay may gantimpala ang hindi aakyat at hindi magtatapon ng basura, malabang sobrang linis ng paligid. Sigurado ako niyan na kahit di nila basura ay dadali nila ito pababa. May isang ruta ang Barangay Digisit guys, na kung saan madadaanan mo ang Tibaghanging Bridge, Ermita Hill, Digisit Falls, ang Fishport ng Baler, ang mga nagagandaang resort na kung saan makikita ang mga rock formation sa mga gilid ng dagat. At sa pinakang dulo ng daan guys, mayroong isang resort na kung saan pwede mong iwan ang iyong sasakyan dahil hindi mo nga naman pwedeng dalhin ito sa taas. At syempre ang lighthouse nga naman ay nasa taas ng bundok. Kailangan nating umakyat ng mga nasa 15 minuto. Pero wow, ano nangyari sa camera ko? Ba't para naman ako umakyat sa langit? Hindi naman gaano mahirap ang akyatan guys, dahil sadyang nilagyan nila ito ng railings o mga kapitan nang sa ganun kahit mga matatanda ay pwedeng umakyat dito kung walang nararamdamang mga rayuma. Promise guys, hindi gaano kataas ang aakyatin dahil mga ilang saglit pa lamang ay nakalahati ko na kagad ito. Pagkaabot mo sa part na to guys, hindi na masyadong mataas o matarik ang aakyatin. Nga lang mula dito guys ay wala ka na makikit ng puno at lantad ka na sa sikat ng araw. At sa daan nga guys ay nasa lubong ko ang grupong ito na kagagaling sa lighthouse. At talagang halo-halo ang makikita mo sa mukha nila. Oo guys, kasi mainit na at kailangan na nilang kumain ng halo-halo. Hindi, joke lang. Makikita mo sa mukha nila yung pagod at panghihinayang. Pero sa ingay nila ay halatang napakasaya nila. Grabe, buti pa itong mga turistang ito ay nauna nang nakita ang lighthouse kaysa sa akin. Alam mga idol, ako naman at sa tingin ko ay masusulok talaga ang lugar na to. Pag akyat nyo pala sa lugar na to guys ay doble ingat na rin. Dahil wala kayong gaano makapitan kapag dumasdos yung mga paa nyo dyan, malamang gugulong kayo pababa at puro black ay makukuha nyong reward. Sa tingin ko guys ay mas mainam na pumunta dito na hindi umuulan. Pag umuulan kasi guys ay madulas ang daan at mas malaki ang chance na madulas kayo at gumulong kayo pababa. At dahil paakyat ako guys at nakaharap ako sa bundok ay hindi ko napansin ang ganda ng view sa likod ko. Nagulat ako guys dahil nasa bundok na nga pala talaga ako. Grabe, dito palang sulit na. Sa mga nagtatanong nga pala at muntik ko na naman makalimutan, kung ang tayong sadya nyo lang dito ay makita ang lighthouse, wala kayong babayarang entrance fee. Maliban na lamang dun sa 10 piso para sa parking area. Aba, syempre naman wala na nga lang entrance fee, pati baga naman pagbantay ng sasakyan mo libre rin. Ganyan ang itsura ng daan guys. O diba ang ganda? Hindi siya masyadong matarik pero mabato. Kaya ingat-ingat na lang talaga sa pag-akyat. At syempre pinaghandaan ko na ang pag-akyat ko dito. At sa pag-akyat nyo ito ay huwag nyong kalilimutan ng tubig. Ang totoo niyan guys ay bawal talaga pumasok. Pero gaya ng sinabi ko na hindi mo mapipigilan ng tao, kahit anong sarado mo pa yan ay gagawa talaga sila ng paraan. At aba naman, bagay na bagay sa akin ang butas na to. Grabe, gadambuhan na siguro ang unang pumasok dito. Kaya kayo guys, pag pumasok kayo dito ay dublingat na rin. Dahil baka mamaya abay kung saan kayo sumabit. Pagpasok mo sa loob guys ay itong bubungat sa'yo. Hindi naman kaluwangan ng area guys. Ikutin mo lang itong nakatirik na to abay tapos na ang tour mo. Na nasa tansya ko ay nasa 30 hanggang 40 talampakan. Pwede mo siyang akyatin ng hanggang dito lang guys. Dahil pinagbabawal na pala itong akyatan hanggang taas. At dahil kinandado na nila ito at wala na talaga ako makita ang bakas ng mga tao na papanik pa sa taas. Luma na kasi ang tower na ito guys at mapapansin mo yung mga crack sa mga hagdan nito. At para iwas aksidente, kailangan nga naman nila itong ikandado. Grabe, buti na lang nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan ito ngayon. Kung sana nga lang inaga-agahan ko nang sa ganun ay pwede ako makyat sa taas. Pero at least nakita ko pa ito na nakatirik pa. Kasi guys, hindi ko alam ang pwede mangyari sa tower na ito sa mga susunod pang taon. Dahil sa kalumaan nito baka mamaya ay pagbawal pa ang pag-akyat dito sa bundok na ito o kaya naman tanggalin na lang ang lighthouse na to. Pero sa totoo lang guys, ang plano ko talaga ay mag-overnight sa lugar na to. Pero sa tingin ko ay hindi na talaga yun mangyayari. Lahat ng bagay ay may hangganan. Pati buhay natin dito sa mundo ay lilipas din. At Diyos lang nakakaalam kung kailan niya ito babawiin. Kaya habang may pagkakataon, huwag dapat sayangin. Habang may taglay ka pang lakas, ay punuin mo ng kagalakan ang iyong puso. Dahil darating ang panahon na hindi mo na kayang ihakbang ang iyong mga paa. At tanging alaala na lamang ang magbibigay sa iyo ng saya.